Blessed Thursday evening, team! Yes, magandang gabi sa inyo lahat. Good evening. This is the last Thursday of the month. This is the last Thursday ng buwan ng Abril. Yes, Huling Thursday. ganyan kabilis yan mga kapatid. Kaya shoutout sa Sobrang lahat ng init mga... natin sa camera. Yeah, shoutout sa lahat ng mga sumusubaybay. And Yes. I believe that patuloy kayong pagpapalain ng Panginoon on our topic Oy. na April Fools. In Tagalog, ang mga mangmang ng Abril. April. Shoutout sa ating bisita ngayon. Yes. Shoutout si Damulag from your favorite character, the Raymond. Hello, si Giant. Kaway ka muna. Kaway ka muna. Yeah. Alright, and again, magandang gabi po sa inyo lahat. At dito Sir, sa... shoutout lang yung mga lahat ng mga leaders. Yes. Yeah. Palakpakan natin lahat ng mga Palakpakan leaders mga na leaders. nag-support sa atin. Palakpak. Yung mga nandito sa loob ng auditorium, pumalakpak kayo. Shout out Studio, to lahat studio. ng leaders. Studio. Lahat. Oh, dito sa studio. Yan. Lahat Shout ng to leaders. the heart. Hindi. Ano pala yan? Okay sa lahat ng mga Facebook Live viewers natin. And of course, sa lahat ng mga nasa Google Meet link na iilan pa lamang nasa yung mga Yes. stations Uy, natin. siyam pa lang. Mukhang talagang sila ay inulan. Inulan. Yan. Talagang inulan. Talagang diniligan ang sahig. Tuwang-tuwa. Kanina kasi. Noong umulan, sir, muntik na ako magsahod. Yan. Mainit eh. Yeah, hindi, ano yan kanina, marami na yan eh. Oh. Kaso ang problema, umulan. Tulog lang. Masarap sila ng kasi kanina init din Umulan sila makaano eh. Para sobrang liwanag natin Meron sa siya, camera Wala natin. kang pake kahit Anyways, bago again. yung sasakyan. Uy, di, totoo yan. Oh, grabe yung index kanina, 45, 47. Heat Teka. index. Yan ang mga paborito kong panahon mag-workout, bro. Oo. Sabi ko sa'yo. Actually, mas maganda naman, di ba? Shoutout sa Extreme Core Workout. Uy, Core Fitness. Mira. Extreme Core Fitness. Shout out Plug sa yan, inyo. ha? Plug. Core Fitness, Yan, yes. oo. Ah, Yan. plug Kada, yan. pag 5 kayo pumunta doon, libre isa. Libre isa. Alright. So again, ay tuloy-tuloy na tayo sa ating programa. And of course, sa mga nakalipas natin na episode, alright, listen carefully, sa mga nakalipas natin na episode from the first, second, and third Thursday, Yun ang nakalipas na episode. Hindi, ang pinakamaganda doon, marami tayong mga highlights na napag-usapan. Yes, Sir yes. Dominic, can you bring us back to those, ang mga highlights yung mga dapat nating balikan? Ayan, Team Focus, ang ganda ng mga topic na napag-usapan natin. Lalo Siyempre naman. Kaya dapat kung gusto nyo panoorin, hanapin nyo sa Facebook. Yan. Salamat ha. Galing mo magano ha. Napakaganda ng highlights mo. Hindi, joke lang. Hello, Team Focus, sa April. Talagang punto por punto, dinitalye mo eh. April Fools, Team Focus. Oo, na April Fools mo kami. And April Fools, Team Focus, napakaganda ng topic natin yun kasi lalo na ngayon sa buwan ng Abril, mahilig tayo doon sa sinabi ni Sir Maki noon sa first episode, madalas tayong madaan sa hype. Yes, Yan, hype. mga hype talaga. Mga hype na yan. Kaya pag after nung... Yun, after natin naalala ko. gawin- Teka Ano, lang. sir? Naalala ko na yun, matagal ko nang iniisip talaga to. Ano? Kasi gusto kong illustrate to sa breaching. Di Ano, ba sir? dati may mga Jejimon. Mm. Ang sunod mga hype beast. Hype Oo, di ba? Yun pala yung hinahanap. Yung mga hype na yan. Oo, yun. Sige, tuloy mo na. Maipasok ka lang eh. Kasi hayop, beast. So, hype beast. Okay, nawala tuloy. Kaya ka na naman eh. Hindi, ito Team Focus. Seryoso na. Okay. Hype beast ka na. Diyos ko. Sige. Yan, Team Focus. Marami sa atin Team Focus, madaling madaan sa hype. Yan. Which is maganda yun. Di ba? Lalo na pag may mga events, pagdating sa mga, dito sa ating simbahan, mga program, it's either sa area man yan or dito Yeah. sa Team Focus. Pero after nung event na yon, nawala yung hype. Doon na yung panahon na mawawala na yung pagiging hyper natin pagdating sa gawain ng Panginoon. Kaya yung sinabi ni Sir Maki noon, marami sa atin hindi pinapahalagahan yung mahalaga. Kaya Team Focus, di ba, binigyan na tayo ng example noon ni Sir Maki. Mas pipiliin natin yung Class A kaysa doon sa original. Kaya That's kung right. parang ganyan sa Kristiyanong buhay natin, di ba? Nandun ka na sa magandang estado ng buhay mo, pipiliin pa rin natin na ibalik doon sa Class A na pamumuhay. Di ba? Katulad ng verse na binabasa natin. Then, nung kinasunod na linggo, si Sir Joe na nagsabi, yung paalala niya sa atin, Team Focus, you are already in a different level.
wag mong i-debase yung sarili mo sa level ng That's mga right. unbeliever. Bakit? Nandun ka na sa level na paulit-ulit natin pinag-usapan for the whole month of April. Nandun na tayo sa level na mataas. Sabi nga nung mga nakaraang topic natin, highest calling na ng Panginoon. Bakit mo pa ibabalik doon sa lowest calling ng mundo? Diba? Kaya, Team Focus, tawag nung sinabi ni Sir Jow, gusto mo bang bumalik doon sa mababang level, which is unimportant, o manatili doon sa importanteng bagay, which is dito yung sa gawain ng Panginoon, and you will keep on growing. Yan. Tapos yung sinabi pa noon, nung next episode, si Sir Jow ulit na nagsabi, walang full na innocent. Okay? Walang mangmang na inosente. Bakit? Bago pa niya gawin yung isang maling bagay, pinili niya nang gawin yun. Kaya Team Focus, wag natin isipin na porket na tao tayo, okay lang magkasala. Kahit dahil unang-una sa lahat, pinili natin yung bagay na yun. Exactly. Bago natin marating yung bagay na yun. Sabi nga ng That's Sir right. Jow noon, consequences. Yeah. Kumbaga, alam mo na yung consequences. Di ba? Tinuro na sa atin dito sa simbahan, tinuro na sa pulpito ng magulang mo, ng mga leader mo. Pero bakit pinipili pa rin natin gawin yung bagay na yan? Di ba? Pinapakita lang no na you are a fool. Yeah. Yan. Tapos sinabi nun ni Sir Maki, unhealthy. Para yung mga bagay na yan ay unhealthy para sa bagay na spiritual. You are already in a spiritual level. And yet, pag pinili pa natin yung bagay na alam natin na ipapakita natin na tayo ay fool, that is living an unhealthy Christian life. Actually, That's parang nakakahiyang tawagin na Christian life yun eh. Kasi unhealthy, no? Yes. Diba? So, ngayon, last week, maganda yung napag-usapan last week. Okay, marami na yung sinabi si Sir Maki ang nag-open ito. Marami Yeah. ng mga kabataan ngayon na, hindi pala kabataan, yung mundo. Tanggap na sa mundo yung kasabihan na okay lang sa atin na bumaksak. Diba? That's right. Okay lang sa atin na parang naalala ko tuloy yan eh. Matututo ka munang madapa bago ka matutong lumakad. Yeah. Diba? Tama. Iba yun, mera tao lang yun eh. Hindi, totoo yun. Ganyan talaga mga kasabihan. Yan, di ba? Mga kasabihan ng mundo, di ba? Which is, hindi yan ang kasabihan, hindi yan ang tinuturo sa atin ng Biblia. Yeah. Di ba? Yung gusto ko yung sinabi ni Sir Jow, you can learn, nilang dalawa pala, you can learn from others' mistake, you can learn from others' mistake, not from repeated mistakes. Yan. Iba na yung paulit-ulit kang nagkakamali kaysa dun sa natuto ka dun sa pagkakamali. Diba? That's Team right. Focus. Yan yung napag-usapan last week. It is good to look back, not to go back. Yan. Maganda yung topic last week, Team Focus eh. Alam mo na na mali yun, alam na natin na doon ka bumaksak, bakit pa babalik doon? And kaya tayo bumabalik doon, ang paalala sa atin ni Sir Maki, kasi tayo ay nagiging insecure. Masyado tayong insecure. Masyado tayong alam niyo yun, paulit-ulit ng sinabi, tayo ay nasa mataas na level ng ating pamumuhay. 'Di ba? Highest calling nga. That's true. Nasa highest calling na tayo, pero bakit pag nasa loob ka ng simbahan, pag tinignan ka ng tao, wow, ang angas nito ni Sir. Ang ganda tignan ni Ma'am. 'Di ba? Pero pagdating sa labas, masyado tayong nai-insecure, pakiramdam natin, mababang level yung ating Kristiyanong buhay. Kaya ngayon, naliliit tayo sa ating sarili. Kala natin yung ginagawa nating tama ay mali. 'Di ba? Biruin mo, yung ginagawa mong tama, akala mo mali. Kaya yung sinabi ni Sir Jow, masyado tayo nadadamay doon sa majority wins. Yeah. Yan yung sinabi ni Sir Jow last week. Masyado tayo napapa-focus doon sa majority wins. Binawi rin niya yun. Na majority di porket majority yun, palagi ng tama. That's right. Diba? Kaya dapat lagi nating isipin, Team Focus, ibalik natin yung sarili natin doon sa right company. Si Sir Maki na nagsabi ulit nun, sa right company. Kasi ang iniisip lang natin, dahil sa nag-iisa ka lang na gumagawa ng tama, akala natin na wala tayong company. Kaya hinahanap natin yung company ng mga unbelievers. Yeah. Kaya nga, Team Focus, tandaan natin, dapat proud ka dyan sa kalagayan mo na yan. Bakit? You are on the highest calling. Huwag ka nang bumalik doon. Yung pinag-uusapan dito sa April Fools, yan sa picture na yan. Huwag ka nang bumalik doon sa unimportant. Huwag ka nang bumalik doon sa vomit mo.
Yan. Kaya yun sir, yun po yung napag-usapan for the whole month of April. Ano kasi, Sir Dominic, Sir Maki, ang nagiging nakikita ko kasi kaya dumarating at dumadating pa sa pagkakataon na yung mga young people, nabibiktima kayo ng foolishness. It's because of the reason talaga na ang tingin nyo sa Christianity is minority. I mean, I'm talking about biblical Christianity. Yes, sir. Ang tingin nyo, CSI young people, sa lahat ng mga dito ngayon, ang tingin nyo sa Christianity natin, minority. Because you thought na Kristiyano rin yung iba eh. Bakit tayo lang yung naiiba? You see? Which is the truth is, because the truth is, kaya tayo naiiba because it's because of the reason na may distinction ang salita ng Diyos. And the faith that we carry ay talagang may distinction. You see? The Baptist faith is not meant to be to be generalized. Kung bagay, hindi mo talaga yan naasahan. Nasa Biblia naman yan eh. Na kung hindi lahat ng tao ay maligtas, it's the same thing of hindi lahat ng tao ay magiging kabilang sa simbahan ng Diyos. Lahat pwede maging maraming may hindi ko nila lahat. I mean, maraming pwedeng mabilang sa pamilya ng Diyos, pero hindi lahat ay mapapabilang sa simbahan ng Diyos. Kaya ibig sabihin lang, the distinction, there's always a distinction in your Christianity. Now, as I said a while ago, kaya napapabalik, mas pinipili ng young people na bumalik na lang sila sa kanilang foolishness is because you are seeing, whether you accept it or not, you are seeing Christians as well that are living foolishly. Yung parang nakikita nyo na masaya sila on their foolishness. Masaya sila na nababalikan nila yung kanilang sinukahan. You see, alam nyo kasi, ang nagiging kadahilanan kasi, it's not that yun ang reason nila, masarap balikan yung sinukahan, hindi. But because, hindi naman nila aaminin yun eh, na masarap yun. But because, tinatanggap lang nila na, pwede ka naman maging Kristiyano kahit ganito ka lang eh. Nakuha niyo yung point? Nakuha niyo yung evil? Minsan doon na kayo nakasettle na, pwede naman ka maging Kristiyano na, kahit na hindi ka naman talaga ganyan katulad sa atin, parang napakatindi sa standard. You see, what you didn't know is Christianity itself is a high standard of living. Kaya nga yung sinasabi mo kanina, Sir Dominic, hindi mo pwedeng gamitin yung word na yun para sa Christianity because Christianity is perfection. That's the truth. Young people, Christianity is perfection. You see, bakit? Saan ba nagmula ang Christianity? From the faith of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, had it not been for the faith of the Lord Jesus Christ, there will be no one that can be called Christians because there will be no salvation, there will be no more church, and therefore, there will be nobody that can be called Christian. Ganun lang kasimple yun. You see, kaya ako sinasabi sa inyo yan, young people, kasi sa pagtatapos natin na ito, gusto kong balikan yung sarili niyo. Ngayon mismo, alam ko nanonood ka ngayon eh. You see, ikaw nanonood ka ngayon. Ang tanong, bakit bumabalik ka ba? You see, again, sabi ko nga, it's the, talungin mo yung sarili mo na bakit binabalikan mo pa yung bagay na yan na inalis ka na dyan ng Diyos. Tama. You see, because kung babalikan mo pa yan, alam mo ito yan, Sir Dominic, Sir Maki, naririnig nyo rin naman to kay Pastor, di ba? Kung maghihiwalay din naman tayo sa dulo, ba't matatagalin mo pa? Amen, amen. See? So the point is, this is the point, young people. If you will choose to live foolishly, katulad ng pinag-uusapan natin dito, if you will choose to enjoy living foolishly, nasa sa'yo yan. You see, nasa sa'yo yan. Pero ang nais ko sabihin sa'yo is this, you will never end up having a life na talagang gugustuhin mo at i-expect mong masaya. Right. It will always be miserable. It will always be full of heartaches, hardship, lahat yan. Puro sama lang ng loob ang makukuha mo dyan, young people. Bakit? You will never expect something good that will come out of it. Bakit? Vomit yan eh. Yes, sir. Amen. You see? Vomit yan. Is as a dog return to his vomit. And not only that, sabi nga ni Sir Maki, it's a waste. You see? Tingnan nyo, ito na nga lang eh. Inalis ka na. How many years have you already lived your life as a Christian wasted? Yeah. You see, sabi nga nung kanta, wasted years, oh how foolish. You see, sabi ng kanta, because, i-check nyo sarili nyo, marami na kayo nasayang na panahon. Marami na kayong taon na waste. Marami na kayong wasted years. And for those wasted years, you are living foolishly. Ngayon, inalis ka doon ng Panginoon. Inalis ka ng Panginoon doon sa years na yun. So, bakit mo pa pipiliing balikan yun?
See, young people, watch out because you might not be seeing it, but you are already rebelling against God. And the very worst mistake that you can commit in your life is to rebel against God because you will never like the outcome of rebelling against God. Amen. Hindi mo gugustuhin ang kalalabasan ng buhay na nagre-rebelde sa Diyos. You see, I'm telling you, hindi nyo man yan ginagawa, pero pinapamukha nyo sa Diyos. Alam nyo, ang hindi nyo nakikita is the idea na parang pinamumukha nyo sa Diyos na, kaya Panginoon, kaya ko to. Ha? Kaya ko to, ako to eh. Diba? Iba ako, Lord. Para, alam mo, ginagamit lang natin yung mga ganyang expression na hindi nyo man sinasabi, but that's how you're implying it by going back to your foolishness. That's right. You see, akalain mo, sinalba ka na nga ng Diyos eh. Nakaramdaman mo na nga lang yung mercy ng Diyos eh. And yet, gumagawa ka pa ng paraan para balikan yung foolishness mo. You see, like for example, yung mga tinatagong kasalanan. You see, yung tinatago, akala mo, na-out mo na sa iPad yung account mo, hindi pa pala. Dali kayo ngayon, boy, huli ka. O, di ba? Kaya ako sinasabi yan because, akalain mo yon, di ba? Kaya ako sinasabi yon na dumating ka doon sa ganung pagkakataon. O, na bakit mo pag ginagawa ng paraan na gumagawa ka ng paraan na magrebelde sa Diyos? Gumawa ka ng paraan para balikan yung suka mo. Yeah. That's right. You see, ang naway makita nyo dito, young people, kung gaano katindi, kasama, ang estado ng isang foolish na bumabalik sa kanyang kalokohan. You see, makikita nyo at unawain nyo kung bakit, sabi nga natin, ito yung word natin eh, kung gaano ka nakakadiri. O, di ba? Dito nyo gamitin yung illustration, yung mga kasabihan na, ew, yuck, duh. dito nyo gamitin nyo, di ba? O, ang tanong ko ngayon, young people, ito, maraming katanungan yan, di ba? Masakit man tanggapin, pero maraming young people ngayon, na Kristiyano, ha? Na ang amumuhay nila bilang isang Kristiyano, nakakadiri. Sakit sa tenga, no? Nakakadiri. Bakit nakakadiri? Eh, bumabalik ka sa kalokohan mo, ang sabi ng Bible, parang ang asong bumabalik sa sinukaan mo. Ay, di ba nakakadiri yun? Yeah. Amen. O, kung sasabihin nyo hindi nakakadiri yun, sige, maghanap kayo ng suka nyo ngayon, balikan nyo. Pasintabi sa mga nagdi-dinner po, pasensya na po kayo. Tapos na kasi kami. Kaya? Oh. Kaya ko sinasabi po yan, kasi to wake you up, young people. Ito ba? Ito bang matindi, Sir Maki, Sir Dominic. May alam ka na ganyan mamuhay na kaibigan mong Kristiyano. Imbis na tulungan mo, sinasamahan mo sa kadirian niya. Yun. Bakit? Tinatago mo rin yung kasalanan niya eh. Di ba? So, kung katulong mo siya doon, pares kayong, ew, yuck, duh. Yeah? Kaya yan sinasabi ko sa inyo na i-check nyo na maigi yung sarili nyo. Kasi, alam nyo, minsan, ano lang eh, parang akala nyo very light. Yung balikan nyo, yung kasalanan nyo, akalain nyo, humingi kayo ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin niyo po ako sa ginagawa ko ganito. Hindi ko na po talaga ito uulitin. Kung ako lang magkukot ng gawin lang natin. Kung makukot lang natin, pwedeng sabihin ng Panginoon, pwedeng ka sagutin na, we. Bakit? Alam ng Diyos yung future eh. Alam na nga ng Diyos na babalikan mo yung kasalanan mo eh. You see, He can foresee that. Kaya pag sinabi mo yun sa Panginoon, pwede ka sagutin na, we. Talaga ba? You see? So, ibig ko sabihin, when you do that, when you were on that point of time ng buhay mo, young people, grabe yung pagsusumamo mo sa Diyos eh. Grabe yung pagmamakawa mo sa Diyos. Grabe yung ganito mo, yung hinihingi mo sa Diyos. Pero ang tanong ko, dapat na itanong mo sa sarili mo, so, ngayon na binabalikan mo, anong sinasabi mo sa Diyos? Dear Lord, prank lang yun. Para kayo isang nagsuko ng buhay na patawa-tawa pa, suko ng buhay, akin sa pulpit, papasuko ng buhay, pagdating hindi makapag-report. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka pa umaalis sa kalokohan mo. Naliliko ka pa rin sa sarili mong suka. You see that? Now, sabi ko nga, nakakita kayo ng mga lasing. Na pag yung mga nalasing, nagsuka. Suka sa damit, naliligo talaga sa sarili ng suka, sumusubsub ba nga eh. Di ba? Sa sobrang kalasingan. Alam nyo, ganyan din yung isang mangmang. You see, pag bumalik ka sa iyong kamangmangan, para ka ring aso na ganyan, bumabalik sa iyong poli. Yung sinasabi ko, naliligo ka rin. Anong gusto mong mangyari? Maligo ka sa sarili mo suka?
You see? Na kaya ko sinasabi sa inyo, young people, you have to wake yourself up. Matatapos yung, this is the last Thursday. Pinag-uusapan natin yung ganito. At hindi nyo, ito nang alam, pinag-uusapan natin on the active of this, on the active of the topics sa ating episodes for the whole month. Mayroon pa rin pumipili na bumalik sa kanilang kamangmangan. You see? So, ibig sabihin lang, you're playing your Christian life. And again, as I said, you're not just playing, you are rebelling. And you will never like the outcome of your Christian life. Because I'm telling you, hindi mo alam kung, Diyos, alam niya yan eh. Pero ikaw hindi. Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas eh. Hindi mo nga alam, kayo mga nasa area pa, hindi mo nga alam kung makakauwi kayo dito ng buhay. Kung sabihin ng Diyos na, ang bira ka, kinaawaan na nga lang kita, tumatlo ka pa. Uwi ka na lang. You see? Pwede ba yung gawin ng Panginoon yun? Pwede niyang gawin yun. You see? Because God knows kung talagang pakikinabangan ka pa o hindi. Or kung kagiging kasiraan ka lang sa pangalan niya o hindi. Alam ng Diyos yun. You see? Therefore, so ano ngayon? Diyos na nakakaalam na, ikaw hindi mo alam yun. You see? Kaya nga, habang yung presente mong buhay, humihinga ka pa. Nararamdaman mo pa yung grace and mercy ng Diyos. I'm telling you, Team Focus, live not your Christian life foolishly. Don't go back to your folly. Don't be a dog that returneth to his vomit. Choose to live your Christian life wisely, biblically, and spiritually. You see? Sabi ko nga sa inyo, pag pumasok pa ang June, na nandiyan ka pa rin sa kamangmangan na yan, itinatago mo pa rin yung suka mo na yan, mahirap na yan. Baka sabihin ng Panginoon, terminal cancer na yan bakit? Natutuwa ka lang kainin yung suka mo eh. You see? Grabihan na yan Parang hindi kita pinapakain Mas pinipili mo pa yung suka mo kaysa pagkain mong makalangit You see? So, grabihan na yan. Anak, malala na yung sakit mo. Halika na, dito ka lang magpagaling sa langit. Ayun. He's with the Lord. Yan. Yes. Yan. Yan ang sinasabi ko. Pag narinig mo yan at tulog ka na wala sa programa, ayun na. Sinusundo ka na. Ayan Yeah. May kapartner rin eh. Choose you this day whom you will serve. Yeah. Yeah. Ultimatum yan. Ulitin mo. Man. Ultimatum. Choose you this day whom you will serve. Yeah. Where the gods which your fathers serve on the other side of the Yeah, flood. madaling araw gigising, madaling araw Or nagsosolwining the yan. gods of the Amorites in whose land ye dwell. Madaling araw nagsosolwining yan. Meron pang mas maganda yan. Meron bang mas maganda-gandang datingan yan, yung sa Book of Psalms, naalala mo yon? Alala. Di ba? Yung sinabi niya na, sinabi doon ng Biblia na talagang thou fool, Sino may sabi sa'yo na enjoy mo pa yung ano? Hindi. Sa Book of Psalms, ano yun? Iba pa yun sa Matthew, iba pa yun sa Psalms. Yung the fool had said in his heart. Iba pa yun, iba pa yun. Sa Psalms, basta problema ng mga bumabalik sa suka yun. Kasi kaya ko sinasabi yan kasi para makita ninyo at maunawaan niyo ng maigi, no? Maunawaan niyo ng maigi na yung ganyang klaseng pamumuhay bilang isang Kristiyano. I'm telling you, mahinahon lang ako magsalita ngayon. Pero sinasabi ko sa inyo, baliktad ako eh. Kung kailan ako mahinahon, doon kakabahan. Hindi, totoo yan, sir. Pag mahinahon ng tubig, kabahan ka. Yes, totoo Malalim yan. Malalim yan. Lulunod ka dyan. Yes, totoo yan. Tablang yan Yeah, totoo yan. Kasi, tanda mo. Joker yan. Si Joker yan. Hindi lang yan, Brad. Baka bigla ako magsalita dito. hindi ba yan? Yung pinakamalupit dyan pag nagsalita na ako ng justice. Yan ang malupit. Si Ponching nagsalita eh. Si Ponching nagsalita. Pag nagsalita na akong vengeance, yun na. I'm Batman. Si Ponching nagsalita eh. My precious. Yan. Literal. Parang iba yun. Brad, parang iba yun. Parang iba yun. Gulong pala siya. Si Gulong. Yun ba talaga yun? Gulong, Hindi, pero yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi, pero, huwag ka tawa ka dyan. Natatawa ka dyan. Hindi, pero yun ang sinasabi ko sa inyo, young people. Tandaan nyo, diba, ganito, alma lang tayo. Ibig sabihin, pag kalmado tayo, may mamamatay na pasyente. Anyways, katulad na sinabi ko, di ba? Ilagay nyo sa isipan nyo yan.
ilagay nyo sa isipan nyo yung people, hindi nyo gugustuhin ang outcome niyan. I'm telling you, hindi nyo gugustuhin ang mangyayari sa inyo pagka masyado kang relaxing boy sa iyong Yeah. pagbalik sa sinusukahan. Nakakalungkot yan. Sir Maki, Speaking of outcome, sir, kasi alam mo, dapat din makita ng team focus dito. Medically speaking, kapag bumalik ka, speaking of what I've said before or the past episodes, unhealthy, siyempre sakit ang kababagsakan mo yan, di ba? Ngayon, dito sa Bible, team focus, when you return to your folly, sa isang tao kayo pwedeng ihalin tulad. Which is si Pharaoh, kung maalala nyo, sir, in the book of Exodus. Di ba? Speaking of outcome, balikan natin yung sinabi ni Sir Jao. Outcome, yung kakalabasan kapag masyado kang kampante sa pagbalik mo sa iyong kalokohan. Ang kapartner ng pag-return mo sa folly is a curse. Yeah, remember when Moses told Pharaoh na ito yung mangyayari if you will not let go the Israelites. If you will not let go the people of God. Kung maalala nyo, pinaliwanag lahat, di ba? Pinaliwanag lahat ni Moses kung ano ang pwedeng mangyari. Pumayag si Pharaoh. Di ba? Pumayag si Pharaoh. Sige, papaanohin ko kayo. Pero in Exodus chapter number 8 in verse number 15, nagbago isip niya. See? Kasi alam nyo kung bakit. Yung pag-turn ninyo, okay? Yung pagtalikod ninyo sa inyong folly, sa foolishness, team focus, makinig ng maigi, that is already a made covenant with God. Ibig sabihin, you already made a commitment na hindi nyo nagagawin yun. Once you turn yourself back or away from your foolishness. Kasi ganito yan, team focus. Alam ng Diyos na hindi nyo kakayanin nang kayo lang mag-isa. Kaya nga nandiyan ang Panginoon para maging tulong sa inyo, para magkaroon kayo ng lakas ng loob na tumalikod sa kasalanan. Diba? Kung babalik tayo sa salvation, bilang isang tao, kahit magsisi ka na magsisi, hindi mo kayang bayaran ang iyong kasalanan. Isa lang ang tanging pamamaraan, pumunta ka sa impyerno. Yun lang yun. Pero nung tayo ay nagsisi ng ating kasalanan, tinanggap natin ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo ngayon ay doon pumasok na di ba, maliwanag doon sa ating salvation, di ba? Si Kristo na ang nagbayad ng ating dapat bayaran. Kaya kung babalik ka pa doon, hindi mo kakayanin yun. Kaya nga, ang sabi ng Bible, kung if you will return to your folly, the partner of returning to your folly is a curse. Oh, kaya nga, di ba, na-curse si Pharaoh. Oh, kahit anong habol niya, kahit anong pakawalan niya, kahit anong paggawa niya ng paraan para ma-hold ang mga Israelites, hindi niya kayang i-hold. Hanggang sa ano? Hanggang saan sila namatay? Doon na sa Red Sea. Hanggang doon na nagtapos. Yun yung sinasabi ni Sir Jao na outcome. The curse will always continue until, nasabi nga ni Sir Jao, dito ka na lang anak, uwi ka na lang. Hanggang sa kunin ka na ng Panginoon. Bakit? Ayaw din kasi ng Panginoon, kung ganun din ang gagawin at gagawin ninyo, team focus, ayaw din ng Panginoon na i-curse tayo ng i-curse. Nabigyan tayo ng curse, na pahirapan kasi tayo hindi ng natin Panginoon. nga kaya eh. Yeah, kasi hindi natin kaya at hindi rin yun ang plano ng Panginoon para sa atin. Yes. Kaya nga, That's right. ang gagawin ng Panginoon, mas maigi na lang, anak, umuwi ka na lang. Yeah. Kaysa naman ganyan ang gawin mo dyan, mahihirapan ka lang, dito ka na lang sa tabi ko, hindi ka pa mahihirapan. Because God didn't intend Yes, sir. for His children to be destroyed. Yeah. It's not His destruction is not God's intention for His children. Yeah. You see, Amen, amen. but construction. Yeah. You see, pero kung pipiliin mo yung sinasabi mo, Sir Maki, kanina, kung pipiliin nyo team focus, yung distraction, hindi niya plano yun, ayaw nyo mangyari sa iyo, dito ka na lang sa akin, mas maganda kalalagyan mo. Kaya nga yun. At least dito, nilalakaran mo, hindi hospital. Yeah. Streets of gold. Oh, O, di ba? Sunod na kayo. yun nga, sir, yung sinasabi ko na dapat yung maintindihan team focus. Ang lagi nyo iisipin, the outcome of it is a curse. Sumpa ba? Ang masaklat niyan, team focus, hindi yan sumpa na kaya ninyong tanggalin lang ng basta-basta. Ay, walang reverse card yan. Walang uno reverse card yan.
Sa alumni full-time staff lang nangyayari yung mga ganyan. Yes, Diba? yes. Doon lang nangyayari yung mga Uno reverse card. Pero hindi mo pwedeng gamitin ang Uno reverse card yan. Hindi ka pwedeng mag-roll the dice dyan ulit. Yeah. Hindi yan snake and ladder na may nakaabang na snake para bumalik ka ulit sa ano. At ladder Hindi yan. packet. At ladder para makaambang ka packet. sa 1, 2, No. ilang tiles, di ba? Hindi yan ganun. Hindi. Hindi yan ganun team focus. Kasi balik ka talaga. Balik ka talaga niyan. Kaya nga, ang gusto kasi, ito yan eh. Ang gusto ng Panginoon, katulad ng binanggit ni Sir Joe, is construction. Bakit? What is the design of God para sa inyo bilang isang kabataan? To move forward. Yung meron kang marating sa buhay mo. Kung pabalik ka, sige nga, nandoon yung gusto mo mangyari, nandoon yung gusto mo puntahan, maglakad ka pa atras, makakarating ka ba doon? Mag-moonwalk ka palabas, makakarating ka ba doon? Hindi, di ba? Kaya nga, ganyan na nangyayari kung bakit maraming kabataan ang hindi umuusad sa kanilang buhay. Mind you, Team Focus, kung ikaw man itong sinasabi ko, kung isa ka man sa nakakakita nito, kasi you cannot deny it eh. What is happening in your life, if you will be honest, alam mo yan. Yeah, that's right. Alam mo yan na hindi ka umuusad. Oh Yeah. yeah. Wag ka na magtago sa papangiti-ngiti mo sa profile, ano ba yan? Yeah. Hindi mo matatago yan, Team Focus eh. Yeah. Kung hindi ka umuusad, ikaw ang unang nakakaalam. yan. Yeah, that's right. Maybe you are returning to your folly. Yeah. Kaya nga ngayon, if you know that, eto yan, Team Focus, i-check mo. Baka you have that curse na sinasabi. Yeah. It's a curse. Sabi ko nga sa inyo eh, balikan nyo yung storya ni Pharaoh at saka ni Moses. Balikan nyo yung tagpo na yon in Exodus chapter number 8. Basahin nyo yan. In verse number 15, makikita nyo nagbago ang isip ni Pharaoh. And from there, doon niya na pinagsisihan ang lahat. Amen. Yeah. Kasi alam niyo Team Focus, ang pangit kasi sa kabataan ngayon, subok lang ng subok. Alam na, sinasabi na ito yung end. Ayaw maniwala. Gusto talagang sila ang makaranas. Pero kaya nga meron tayong ganitong klaseng programa para ma-realize ninyo na hindi pala dapat bumalik sa ganyan. Yeah. Kaya nga, you will not move forward. Hindi ka magkakaroon ng ng asensadong buhay. Bakit? Kasi lagi kang return to your folly ka lagi. Di ba? Ang ganda na ng kalagayan mo ngayon. Sabihin natin, ikaw na yung isang kabataan na merong ministry, simbahan. Ito na yung kalagayan mo ngayon. And then all of a sudden, you will look backward and go backward din. Di ba? Napag-usapan natin yan last week. Nabanggit ni Sir Dominic yan kanina. Hindi naman masama lumingon sa likod eh. Huwag ka lang babalik. Kasi pag lumingon ka sa likod, you can learn something para makapag-move on ka pa. But if you will go back, okay, wala kang matututunan doon. Bakit? Bumalik ka lang eh. Pero pag ikaw ay nag-move forward, meron ka pang matututunan. Kaya nga, it is a big question if you will still choose to return to your folly. That's right. Pero ang nais kong sabihin sa inyo, it's a curse. Ang kapartner niyan is curse. Sumpa. Okay? Yan ang kapartner niyan. Yan ang tatandaan mo. Team Focus. Yan ang isang bagay na hindi mo gugustuhin. A curse that comes from God. Tandaan mo, si Pharaoh. Sino si Pharaoh? Isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Pharaoh think he has everything. Sir Dom, Sir Jam. Oh, kalahin mo, ruler ka ng Egypt that time. Oh, imagine mo, you have the gold, you have everything, you have the power, you Yeah. rule over all the people. Lahat nasa iyo ang power, nasa iyo ang kapangyarihan. Yan din. Yan din ang akala ninyo ngayon, di ba? Di ba, Sir Jao, Sir Dom, yan din ang akala ng mga young people eh. Yeah. Kaya sabi nga ni Sir Jao kanina, kampante, kumpiyansa masyado eh. Yes. Na bumalik eh. Bakit? You think you have everything. I have the fame, I have the money, sikat ako lagi, ganito ako, oh yeah, Pharaoh, di ba? Oh, pero tinan nyo, sino ang binibigyan ng Diyos ng curse? Those people that do not believe in His words. Ngayon, at isa pa, maliban doon, Sir Dom, Sir Jao, ang gusto ko makita nyo dito sa storya ni Pharaoh, if you still choose to return to your folly, maliban doon,
Pharaoh do not believe in God. Yeah. Meaning to say, wala siyang kinikilalang Diyos. Yep. The same Yun thing. ang mga klase ng tao na kinikurse ng Diyos. Yeah. Now, ikaw, laki ka dito sa simbahan, but if you choose to return to your folly, that's simply telling, wala kang kinikilalang Diyos. Yeah. Amen. Amen. Right. Amen. See that? I'm not pointing fingers at you kasi kayo na nakakaalam niyan, Team Focus eh. Nandito, binibigyan lang namin kayo ng realidad at katotohanan mula sa Biblia, kaya nabuo itong verse na to. Kasi ito, Proverbs is everyday reading nyo na yun eh. Ilang beses nyo na nalampasan yan. Bukas, mababasa nyo to. 26 bukas eh. 25 eh. Parang di ata kayo nagbasa ng Bible ngayon ha. Buti na lang, may family time with God, no? Wala Diba? rin naman sila doon. Wala rin kayo kanina. Sabi ng mga academy student, buti lang mabasa kami. Di ba? Bukas, mababasa nyo to ulit. Yeah. Pag nabasa nyo kaya to ulit bukas. Gandang reminder. Magandang reminder yan. Amen. Yan ay pagpapahayag. Akala mo sa last Thursday lang natin ito mapag-uusapan. Di, uulitin ko sa iyo ito ulit, anak. Huling pagkakataon mo na to. Yeah. Hindi na 26 sa Sabado. Yes. Sa Wednesday, May 1 na. Yeah. Huling pagkakataon mo ngayong buwan ng Abril. Bilis? Papabasa ko sa iyo ito ulit bukas. Pag hindi ka pa nagtanda at bumalik ka pa rin sa iyong folly, tandaan mo lang, the outcome of it is a curse. Amen. Okay? Kaya nga sabi namin nung pag-usapan namin, nung sinabi namin ito kay Pastor Hill, Team Focus, makinig kayo ng maigi, nung sinabi namin ito ni Sir Joe, kay Pastor na ito yung magiging title, we're not here to condemn you. Pero dito sa topic na ito, meron kaming ilalagay sa isip ninyo at iiwan sa isip ninyo Yeah. kung bakit dapat hindi kayo That's maging right. mangmang. Yup. Kung bakit hindi kayo dapat bumalik sa inyong kamangmang. That's right. Kasi ang iiwan ko ngayon sa inyo, it is a curse. Yeah. Kapartner niyan ay curse. I'm telling you. Basahin niyo buhay ni Pharaoh. Tingnan niyo kung naging successful siya after he take back his word from God. Sabi nga ni Sir Joe kanina, di ba? Masyado nang malakas ang loob ng maraming kabataan na tumalikod sa Diyos. No, Pharaoh, take back his word from God. Sabi niya, okay na eh. Di ba? Sabi niya kay Moses eh. Sige, alis na kayo dito. Alis na kayo, ganito na gawin niyo. But he take back his word from God. Tinan niyo kung naging successful si Moses. Pag naging successful si Pharaoh, pag naging successful si Pharaoh, mali itong pinag-uusapan natin. But if you prove na hindi naging successful si Pharaoh, when he returned to his folly, when he take back his word from God, I tell you, kapag pinili mo pa rin yan, malupit ka na talaga. Isa ka ng alamat. At malalatili ka ng alamat. Alamat ng Sinasabi, kamangmangan. Alamat ng kamangmangan. Oo. Alright? So yan, itatak ninyo sa isip nyo. When you chose to return to your folly, the partner of it is a curse. Amen. Yeah. Amen. Kaya, if I were you, Team Focus, mag-isip ka ng maigi. Mag-isip ka ng tama. Ha? Mag-isip ka ng tama bago ka tamaan. You see? At dahil sa it's really sad that as a Christian young people, you will still spend your Christian life as a fool. Amen. Yeah. Amen. You see? Never will you ever try to do that. Never will you ever try. Because living foolishly, sabi ko sa inyo, is not an innocent life. No. Yep. You chose it. You chose to do that. Pinili mo yung pamumuhay na yan. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, mag-ingat ka. Baka pinipili mo lang. Hindi mo alam. Pinili mo lang maging rebelde sa Diyos. Amen. Amen. Yeah? Last encouragement para sa mga kasama natin. Alam mo, Team Focus, ang ganda ng topic. Regarding dito, Team Focus, kaya lang tayo babalik doon sa mga sinuka natin or sa maling bagay tulad ng pinag-uusapan natin yun dahil sa nawala yung hype. Alam mo, Team Focus, one of the wisest thing na pwede nyong gawin, balikan naman natin yung bagay na nagpa-hype sa atin sa gawain ng Panginoon. Instead na bumalik ka doon sa isinuka natin, doon sa vomit natin, balikan natin yung bagay na nagpa-hype sa atin. 'Di ba? Nawala yung hype mo, nawala yung excitement mo. Di balikan mo yung dahilan kung bakit ka na-hype. Huwag kang bumalik doon sa bagay na alam mong baksak ka na nga doon. Babalikan mo pa. Although na-explain na nila Sir Maki, Sir Joe yan, the best thing that you can do is balikan lagi. 'Di ba usong-uso ngayon, pag sa mga nagwo-workout, pag tinatamad, anong ang gagawin niya? Maghahanap ng paraan 'yan.
maghanap ng motivational video. Yan, di ba? Mga montage. O, di ba? Para lang ma-excite ka sa pag-workout, di ba? Ayun, wala pa rin. Sa GC na. Diba? Pero isa yun sa mga example, Team Focus, maraming paraan. 'Di ba? Pagdating sa gawain, why not do the same thing? Instead na maghanap ka ng paraan para bumalik doon sa kalokohan or sa kasalanan, maghanap ka ng paraan, no? Makabalik yung init natin pagdating sa paggawa ng tama. And I'm sure, Team Focus, sigurado yan, yung mindset natin nandito lagi sa important lagi. Nandiyan yan lagi sa tamang lugar. Hindi na natin That's right. Hindi na natin maririnig yung sinasabi nila Sir Jao, nila Sir Maki na magugulat ka na lang, kinakalabit ka na ng Diyos. Huwag na nating hintayin yung Team Focus. Ang hintayin na lang natin, well done, my good and faithful servant. Yan na lang hintayin mo. Huwag naman yung well done kasi kukunin ka na. Kasi well done kasi Maganda lang ang well done sa steak. Hindi masarap yun. Ha? Hindi. Medium rare. Sabi ko, sa akin, basta steak, masarap. Kaya Team Focus Team Focus, isipin natin yan. Maganda yung pinag-usapan natin. Huwag na natin balikan yung mga bagay na alam natin na hype ka dun sa mundo. Huwag yun. Ang balikan natin yung nagpapa-excite sa atin. That's lagi right. Sa gawain ng Panginoon. Yeah, man. Kaya Team Focus, andaan natin yan. Yun lang po, sir. Yan. Kaya again, Team Focus, I hope natutunan ninyo not to be fools this April. Yes, sir. And if you are honest within yourselves and you know that you live foolishly this April, may chance ka pa. May chance ka pang ayusin mo sarili mo. Tandaan mo, wag kang bigay bawi sa Diyos. Hindi nagkakaroon ng pleasure ang Diyos sa mga taong ang boses ay bigay bawi. Defer not to pay it when thou vowest a vow unto the Lord. Sabi ng Biblia, nasa Biblia, lest He be angry at thy voice and destroy the work of thine hands. Amen. So gusto nyo mamunta sa ganon? Dito kayo mamuhay. Pero kung gusto nyo ng pagpapala, yan. Live not as fools for the rest of your Christian life. Yan, ilagay nyo lagi sa sarili ninyo. Alright? Hayok, natulungan kayo ng mga episodes na meron tayo nitong programa nating April, this month of April episodes natin. I hope naging blessing po ito sa inyo. Boys shoutouts! Pasok! Magandang good evening, Team Focus! Magandang gabi sa Brother JJ. Siyempre, sa lahat ng mga kasamahan natin na nanonood mula sa Facebook Live, sa Google Meet, at ganoon din dito sa Actual. Maraming salamat. Thank you, sir. Para may children's park. Ganun na palagi. Hindi, Ganun na maganda. palagi, ha? Ang lupit na Ganun yan. palagi. Ang lupit ng entrance Ganun na yun. palagi. Sana ganyan palagi, Sir Romil. I love Very you. good. Thank you, sir. Ayan, maraming salamat. Napakaganda ng mga napakinggan natin ngayong gabi. Napakagandang And I advice. hope yung people na huwag nyo itong babasta-basahin lamang. Sana yung hindi ka people. naliligo sa inyong suka. Yun. Amen. Ba't naliligo? Hindi, yun yung sabi nila kanina. Sige. Ayan, maraming salamat. Oo, may isa At ako. syempre, Wala akong sinabing gano'n. naliligo yata siya dun. Sir, nagsabi ka. Ayan. Sige, So, shoutout ka lang. syempre, sa gabi na ito, isi-shoutout natin unang-una yung mga kasama natin na first-time visitors. Amen. Kasama natin ngayong gabi na naimbitahan para makinig sa ating programa sa gabi na ito. And syempre, welcome sa ating mga first-time visitors. And ayon sa mga nag-send, aking binilang kanina, meron tayong 11. 11. Ano sa English nun? 21. Ay, sorry. Iba, 11 pala. Sorry po. Sorry po. 11! 11 po. Tayo 11. dyan. Sorry po, lutang po ako ngayon. Sorry po. Ilan yung 12? 12. Alam mo na. Hirap kasi 12. sa ibang bansa kasi ito nag-aaral. Sir, utang ako ngayon. Sorry utang po, ako. foreigner Sorry, po yung sorry. katabi ko. Foreigner. Galing India. Ano yun? Don't tell me what to do. 11 ha? You don't know to... Don't tell me what to do. Ayan, meron tayo 11 first-time visitors. Siyempre, shoutout muna mula sa station ng Santa Mesa, Manila West. Meron tayong 2 bisita doon. Ito si Gail Denoy and meron sila din kasama sa Google Meet na si Alexandra Narvaez. Ganon din naman sa Central East Station, dyan sa Marcelo, si Altea Gonzalez and si Aristeo Lanuza. And ganoon din mula sa Pag-asa Station, Southeast, si Shekinah Peras. At mula naman sa Villamor, Team Focus ay si Cherry Marcelo. Amen. Marcelo, yan, first time visitor. And ganoon din sa area ng South Border, Escalade Station, meron naman tayong 3 first time visitors, si Andrea Tamayo, si Princess Tamayo, and si Justin Oglibe.
And lastly, ay hindi pala. Ito mula din sinend. Wala pa lang siyang area. Ito, meron tayong isa pa. Si Bridget Buwig. Ayan. At ganoon din mula sa FB Live na first time visitor. Bisita siya ni Sister Arian ay si Jason Andrew Gengos. Ayan. Gengos. Maraming salamat po sa mga Amen. bisita po natin. Welcome and ilan lahat, Brother Jay? 11. 11. Okay. 21 minus 10. Okay, ikaw na, Brother Jay. Okay. Shoutout din po kay Janine, kay Queenie May, kay Arian Joy, at dyan sa Courageous David. Nagpapa-shoutout daw po si Manny Raimundo. Manny G. Manny G! Ayan, si Manny G! Si Anthony Tejero, si Justin Balading, pati na rin po yung nag-send ng mga picture galing sa station ng mga area, sa Gate 3 Malibay Station ng Pasay West, sa Central East Station, sa Silverio Station ng East Family, at sa Libertad ng Pasay West. Shoutout din dyan Amen. kay Denise. Happy birthday sa inyo. Uy, happy birthday. Happy birthday. And, Denise. Denise Uy, Quaresma. ano yun? Dennis Suarez. Good job. Ano yun? Maraming Dennis salamat. Quaresma. Denise Quaresma. Happy birthday, ha? Ayan, Happy maraming birthday. salamat po sa mga Yeah. bisita. Sana magkita ulit tayo next Thursday. Yes, sir. Ayan, Okay na, maraming okay na. salamat. So ngayon, alam mo na yung ibig Okay sabihin. na. 11. 11. na Yes. isa. 21 minus 10. Anong Tagalog ng 21? 21. 21. 21. Okay na. Teulo. Alright. Maraming salamat. Shoutout ka lang. Yes, Sa shout out. nandito tayo kanina eh. Oh. Sa housing, yan, sila nasa Google Meet natin, sila Ella, sila Marian, at si Eliza, yan. Shoutout sa inyo sa mga Yes. lugar yun? Housing, yan. Yan. Shoutout sa inyo. Una mo sinabi. Shoutout ulit sa, Sa extreme. Ayoko na, hindi kami bati ngayon. Nararamdaman ko na siya. sa Extreme Confidence yan. Shoutout sa inyo lang. Then, muli maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa programa natin. And of course, sa lahat ng mga tumutok sa ating April episode ng ating programa. And ang tabayanan nyo, maganda rin ang iba-back up natin this coming May. Alright? So once again, thank you for being with us. Nakita nyo ang ating mga ilang bakante. Ilang bakante na nandiyan dyan na mga nasa loob. Yan, oh. Yan sila. Grabe. Yeah, maraming Wow. bakante. Kaway dyan. Mga Giant. nasa loob lang. Yes! Boss Yes! Lance, Boss Lance. Yan. Kaway, mga babae, hindi na kaway. Yan, oh. Yes, Yan. Boss Lance, Boss Lance, Boss Tutok mo. Lance. Mga kababayan. Onda. Boss Lance. Yan, yung mga kababayan. Yan. Alright. Boss Lance, eh. Muli, maraming salamat po sa inyo Yan. pagsubaybay. Kaway-kaway, lahat na nasa Google Meet crowd. Wave your hands with your hands up in the air. Yan. Wave your hands. Kaway-kaway. Yung mga nasa Google Meet, kaway-kaway. Yun. Yeah, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Once again, kita-kita tayo sa mga susunod pang episode ng ating programa. Say Alive! God bless you all. Have a blessed Thursday evening. Peace. Yep. Out. Henry kami. Thank you po. Thank you po. Southeast number one. When I think about how good it's been, pick me up time and again. He gave me a new song to sing. I don't deserve his love and grace, but on the cross he took my place. That's why he's wonderful to me. Jesus is wonderful, yes, he's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, it's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Jesus is wonderful. Yes, he's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, it's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Oh, he is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, he's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me.